Pakibasa po kung ano yung mga alituntunin sa loob ng Dolomite Beach bago pumasok. Bawal po magdala ng pagkain. Bawal po magdala ng plastic bottles para hindi po malagsagan ang basura sa loob ng Dolomite Beach. Magandang araw muli mga kabayan ko at welcome dito sa aking YouTube channel. At ngayong araw nga dito sa Manila Baywalk Dolomite Beach, kung inyo pong mapapansin talagang napakarami ng mga namamasyal ngayon dito, no? Ngayong araw ng Sabado. So doon po sa may bandang dulo, nakikita po natin na mayroong mga doon, nakatambak na mga nakasako, no? Siguro yan yung mga nakolekta nilang dito, mga inanod na basura. Yan po. Ang dami mga kabayan, no? So ayan po yung mga namamasyal dito ngayong araw sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Ayan. Daming tao. Kaso lang mga kabayan ko, yun nga, yung ating nakikita rito maliban sa mga namamasyal ay heto, no, yung mga nakatumpok-tumpok na sakong basura. So ayan, pero mga kababayan ko, yung mga nakita natin na tumpok-tumpok na sakong basura na yan, tiwala naman tayo dyan na yan ay malilinis, no, or makukuha ng dito ng mga nagpi-pick up na truck kung saan talagang yun yung lagi dito nagme-maintain ng kalinisan, no, yung MMD officers, yung Stero Rangers, DPS. Ayan, tiwala lang tayo na talagang yan, mabilis na makukuha mga kabayan. At kung saan nga yun, syempre yung isa sa pinaka napapansin natin dito, yung talaga namang enjoyment ng ating mga kabayan. Yun nga lang, no, siyempre pag may mga turista tayo nakikita na kumbaga yung mga bagong pasyal or bagong punta sa Manila Baywalk Dolomite Beach. So siyempre parang din, no, kumbaga makikita nila yung sitwasyon na may mga ganyan tumpok-tumpok na mga sakong basura. Pero ganun pa man mga kabayan ko, yung makikita nilang view sa Manila Baywalk Dolomite Beach, talagang hindi silang lalabas na walang ngiti sa kanilang mga labi. Kasi pag ikaw ay first time or galing pa sa ibang lugar na nagpunta rito or galing ka pa sa sa ibang bansa at gusto makita yung mismong Manila Baywalk Dolomite Beach, ay talagang hindi ka na din naman talaga mahisisi. So ang isa sa titinan dito mga kabayan ko, yung kasi yung pagbabago ng Manila Bay, na kung noon ay maraming basura, itim yung dagat at kakaiba yung amoy or simoy ng hangin. Ngayon ay maaliwalas, no, presko, at higit sa lahat wala ka nang maamoy na kung yung maalisansang na amoy ba. Tapos yung dagat, masabi po talaga natin na clear na siya. Pero syempre andun pa rin nung pinagbabawal pa rin talaga na maligo or lumusong dyan mga kabayan. Kasi nga patuloy pa rin po yan na kumbaga sumasailalim sa sa pag-check ng ating dito mga taga-laboratory ng kumbaga sa DNR,
para ma-estimate or ma-check yung level ng water coliform or yung tinatawag na bacteria, mga kabayan. So syempre para maging safe na rin yan sa lahat, kung sakali na open na ito sa kumbaga maging swimmable na or open na sa kahit anong activities, no, na pwedeng gawin dito, mga kabayan ko. Kasi malamang yung Manila Bay, no, sa tansya ko, sa palagay ko lang ito, mga kabayan ko, no, dahil sa nakikita natin itong pagbabago rito, malamang mas marami pa tayong matutunghayan na for like kagaya sa Boracay, ganyan, yung mga ginagawa doon. So dito masisilayan din natin yan dito, mga kabayan ko. Sa palagay ko po yun, at hindi po imposible. Posible po talaga na mangyayari yun kung patuloy na ma-maintain ang mismong kagandahan, kalinisan dito sa Manila Baywalk, Dolomite Beach. Ito nga, no, sino makapagsabi na, 'di ba, na magkaroon ng ganitong kagandang pasyalan sa Manila Bay, 'di ba, no? Yung may makikita ka na white sand, 'di ba? Yung buhangin, or may makita, may madudungawan kang dalampasigan, no, dito sa city, no, ng Maynila, 'di ba? So, talagang napakaganda yung nangyari dito at kung saan talagang nag-i-enjoy din po yung ating mga kabayan. Hindi lang po ultimo mga bata. Sabi nga po natin sa pag tayo po yung nagbablog, lagi nating sinasabi na talagang laki po talaga ng improvement dito ng Manila Baywalk, Dolomite Beach. Kasi nga, makita talaga natin kung gaano kalaki yung pinagbago. So, yan po mga kabayan ko, no? Talagang nag-i-enjoy yung bawat namamasyal, magkabarkada, kahit mag-isa ka lang, no? Magkapamilya, syempre, especially yung mga bata. Yan po yung pinaka-importante, no? Yung tipong priceless talaga pag ikaw ay namasyal sa isang lugar, nakasama mo yung pamilya mo, especially mga bata, makikita mo talaga na hindi nila yung pag-gadget, kundi dito ay nagkakaroon sila ng pakikipagkapwa bata, takbuhan, habulan, at naglalaro ng sand, di ba? So nakakatuwa makita yung ganun, mga kabayan ko. So talagang napakaganda po yung nangyari sa Manila Baywalk, Dolomite Beach, kasi nga ito po talaga yung naging masasabi natin na pwede palang gawin sa isang lugar yung halimbawa, no, yung dating may basura ngayon ay pwedeng maging malinis basta't tututukan lang talaga, no, mga kabayan ko. So yan, salamat po sa lagi nanonood ng aking mga video or update sa Manila Baywalk, Dolomite Beach, at salamat po sa palaging nag-share, no, ng aking mga video about dito, at syempre sa akin pong mga subscribers, maraming salamat sa palaging panonood, at sa mga nagsasubscribe din po, thank you so much, no. Abangan nyo po palagi yung ating mga update dito sa Manila Baywalk, Dolomite Beach, at talagang itutuloy-tuloy po natin, no, yung laging pag-update para sa nakikita nating sitwasyon palagi sa Manila Bay, no, para kahit nasang man kayong sulok or dako ng mundo, at kung kayo ay nakasubaybay dito sa kaganapan sa ating bansang Pilipinas, isa na nga dito yung sa Manila Bay. So, yun po, no, yung ating dito, pinaka-update sa inyo, mga kabayan ko, para kahit saan man kayo ay inyo nakikita palagi yung ganap dito sa napakaganda ngayong Manila Baywalk, Dolomite Beach. Ayan, daming pumapasok, oh. So, hanggang sa muli, mga kabayan ko, no, at salamat sa palaging panonood sa aking YouTube channel. Thank you so much po sa mga mag-comment at magbigay ng kanilang mga expressions or komento dito sa video na ito ngayong araw. Dito nga po sa may Manila Bay. Ayan. Ito nga pala si Daddy D, and mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas. God bless us all. Salamat, mga kabayan. Thank you so much.